Good morning po sa bawat isa. Today is our meditation day. At ang ating pag-uusapan ay matatagpuan natin sa 2 Timothy chapter 2 at verse 3 and 4. Ganito po ang sinasabi ng Word of God. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him what chosen him to be a soldier. Isang araw tayo ang ating buhay ay matatapos at magiging memory na tayo sa ibang tao. At ang mahalaga doon ay ang ating legacy na ating iiwan at ang influence sa ating dadalhin sa bawat tao na ating bibigyan ng halaga. Ngayong umagang ito ay ating pag-uusapan ang quality ng isang good soldier. So si Paul ay sumulat kay Timothy bilang anak niya sa pananampalataya at paano maging isang mabuting sundalo. So the first thing na ating i-consider at ma-encourage tayo maging mabuting sundalo ng ating Panginoon ay una, ang isang mabuting sundalo is a good follower. That is found in verse 3. At ang isang step para mag-join ng army ay walang iba kundi ang sumali ka, no? At the first thing that you're going to do is accept the Lord Jesus Christ into your heart bilang yung Panginoon tagapagligtas. Magagawa mo yan pag ikaw ay nagsisi at nanampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Kailangan ikaw ay ma-saved, kailangan ikaw ay ma-born again, kailangan ay magkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoon. Pag ikaw ay you belong to the army of the Lord, the only thing that you're going to do is to obey His order. Sundin mo yung kanyang utos until death. Yan ang una. You must be a good follower of the Lord Jesus Christ. Ikalawa, ang isang mabuting sundalo is faithful. Makikita ito sa kanyang patience. At dito ay i-endures hardship at hindi siya mag-quit. At alam natin ang mabuting sundalo ng ating Panginoon, expect troubles along the way. Hindi siya dapat magkaroon ng ibang kaisipan tungkol dito. Na part ng pagiging sundalo, yung pain. At kailangan niya ma-experience ito. Ikalawa ay yung kanyang priorities. He wants to seek his commander. He wants to please his commander. At makita natin yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. He is willing to please his commander-in-chief sa lahat ng area ng kanyang buhay. Di ba? At another thing na ating i-consider dito, he will guard the truth of the faith. Paglaban niya yung sumpungan niyang katotohanan dun sa salita ng ating Panginoon sa Kristo. At he is determined to do good job. Hindi siya gagawa ng mga bagay na nakakapagbigay ng dishonor sa kanyang superior. Another thing na ating i-consider ay to be a good soldier is familiar. Saan siya familiar? Kailangan alam niya. Alam niya yung tinig ng the first thing that he's going to do is to hear, to know the sound of his commander.
He knows the voice of his commander at willing siyang makinig dito. Sa paanong paraan niya magagawa ito? Is more time listening to the Word of God. At alam niya kung kailan nangungusap ang Panginoon sa kanyang buhay. No? Ang kanyang pinakamalagang tools sa kanyang buhay ang Word of God sa kanyang life. Another consideration ating bibigyan pansin dito, alam niya yung paggamit ng kanyang weapons. At pag isang sundalo ka, he knows yung kanyang warfare. No? Alam niya kung paano siya managumpay sa labanan. At ganun din, proficient siya sa paggamit ng kanyang sandata. No? At pag spiritual warfare din, he wants to be successful. No? At he wants to glorify the Lord in all aspects of his life. Another thing na ating i-consider dito, alam niyo yung strategy ng kanyang kaaway. Ang kanyang kaaway ay walang tigil, no? Walang pahinga, he is ever active. At alam niya yung kanyang kaaway is very good. It's always attacking. Di ba? So, ang isang anak ng Diyos, he knows the Lord kung kailan siya lalapit at hihingi ng tulong sa aking Panginoon. No? At siyempre, napakalaga ng prayer life sa isang mananampalataya. No? So, he knows kung kailan siya atakin ng kaaway at ang Diyos ang paraan paano siya makakaroon ng escape. That is found in 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Another thing is a fighter. Di ba? Ang fighter is determined. Hindi siya nag-retreat and face the battle sa kanyang buhay. Hindi siya tumatakbo. He stood his ground. Pag siya ay nakikipaglaban, he fought his battle until the battle is over. So maraming Kristiyano ang sumuko na, nag-give up na, tumakbo na, pero makita natin na hindi tayo gano'n, bilang sundalo ng ating Panginoon. We continue to fight until the last drop of our blood. Another thing na ating consider dito is a good soldier is driven. Meron siyang i-accomplish his goal sa kanyang buhay. At ang good soldier, hindi siya tatakbo. Alam niya kung kailan ang katapusan ng kanyang battle. At ang good soldier is fight to the end. Ang good soldier ay tatapusin niya yung kanyang labanan. At ating pinakauli, yung tinatawag natin is dedicated. Meron siyang oath na sinumpa, binigyan ng halaga sa kanyang buhay. So he will willing to live his life, whatever the cost is sa kanyang life. And finally, is a good soldier is a good finisher. Alam to ni Pablo, until the last time ng kanyang life, alam niya na i-fight the good battle. At alam niya ang Panginoon, the Lord will reward him according to his faithfulness sa kanyang pagtitigma. So I hope na itong meditation na ito makatulong sa ating mga buhay. Higit pa tayong magamit at lumago being a good soldier of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po at magandang umaga po sa bawat